Yo, what's up everyone? Magandang araw po muli sa bawat isa at update po muna tayo dito sa ating ibunan o sa ating mga parakit kung ano po yung may mga itlog na at ano rin po yung may mga inakay na. Yan po yung ating topic ngayon, pero bago po tayo pumunta rin sa ating topic, panoodin muna natin ang ating intro. Let's go! Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Yo, what's up everyone? Magandang araw po muli sa bawat isa at tuloy-tuloy lang po yung ating pong pagpaparami ng ating mga alagang ibon at syempre abang-abang po tayo dun po sa mga sinasabi ko po na mayroon po tayong panibago na naman pong parapol. Magkakaroon po tayo ng pre-raffle. Pero antay-antay lang po tayo. Update ko lang din po kayo bawat mga nangyayari dito sa ating ibunan o sa aking ibunan. At ito po yung kita naman natin yan. Napakagaganda ng ating parakit na mga inakay. Yan po bago lang po na ating inakay 2 weeks na inakay. Yan po yung kanilang magulang, isa pong kulay dilaw at isa pong kulay puti yung kanilang magulang. At kita naman natin na talagang napakagagandang ibon to. Ito po yung ating pinaparami ngayon na parakit, yung kulay dilaw po at saka kulay puti, para po sa maganda-gandang tingnan yung ating pong mga ibunan o yung ating ibon. At syempre sa mga nagtatanong po, sagutin po natin yung mga katanungan dito po sa ating mga iba pong nagtatanong doon po sa ating Facebook. At ang katanungan po ng ating mga ibang kaibon na ano daw ba yung mga gamit kong mga gamot o mga vitamins na pinapainom ko sa ating mga alagang ibon na parakit. Ano nga ba yung mga pinapainom ko para magkaroon sila ng itlog, o ano ba yung mga ginagawa ko para mabilis silang magkaroon ng makapag-breed o makapag-parami ng kanilang mga inakay. Sa akin po, dyan po sa mga ibon kong yan, sa totoo po, ang ibinibigay ko lang po dati yung ating pong mga vitamins na ibinibigay noon ay yung egg 1000. At syempre kailangan din po bigyan natin ng mga gulay, mga sapat at maayos na pagkain. Kung ano yung mga ginagawa ko, ganun pong gagawin natin. Bigyan natin ng mga bird seed, bigyan din po natin ng chick booster, yung ating pong mga alagang ibon na parakit. Yung iba po hindi po nagbibigay ng chick booster pag may inakay po yung kanilang mga ibon, pero sa akin po nagbibigay po ako ng chick booster sa aking mga alagang ibon na may inakay, kasi gusto ko mas mabilis pong lumaki yung kanilang mga anak. Yung sa iba po sabi nila nabubulunan daw po pagka ano, pero sa akin hindi naman po. Basta lagi po tayong may tubig. Yung tubig po kasi na ibinibigay natin sa ating mga alagang ibon, mas maganda po kung mas malalaki. Mas malaki po yung lagayan ng tubig na binibigay natin sa kanila. Kasi pagka oras po na yung nasa maliit lang, mayroon po kasing lagayan ng tubig ng ibon natin na maliit lang. Mas maganda po dun sa malaki, para po nakakainom ng mas maayos yung ating mga ibon. Kasi lalo na po pagka may mga inakay na, kailangan po nila ng mas maraming tubig. Tulad po niyan, yung ating pong ibon ngayon, yan pong ibon na yan na nandiyan dyan sa screen, may anak po sila na apat po yung kanilang inakay. So hindi natin mamamonitor yung tubig na ibibigay natin. Kaya ang gagawin natin, mas maganda po yung mas malaki-laki yung kanilang lagayan ng tubig. Kaya po dapat kapag halimbawa single cage lang po yung ating cage, isa rin po yan na mas maganda yung single cage natin, nasa labas po yung nest box. Ayan, kita nyo yan yung lagayan ng tubig natin dyan. Kasi po yan naman po, kaya naman po ganyan yung lagayan ng tubig natin dyan, kasi
Yung parakit po natin na yan, putol po yung paa ng hen. Kaya po nakalapag lang. At saka yan nakasabit yung pinakaano natin doon sa pinakapintuan ng ibunan natin, yung lagayan ng tubig nila. Malaki po. Mas maganda po kasi yung malaki. Kasi bukod sa pagka gusto nilang maligo, makakapaligo po sila. At kung papalitan natin, mas mapapalitan natin ng maayos. Araw-araw po natin gagawin na bago paglagay natin ng pagkain, palitan natin ng tubig araw-araw para po malinis yung tubig na makukuha ng ating mga ibon at magiging masigla at maganda yung kanilang mga kulay. Ganon din yung kanilang mga inakay, magiging mas maganda rin po yung kanilang mga inakay. Hindi po tayo magdadalawang isip na paramihin sila kasi sigurado po tayo. At ang pinapakain po natin sa ating mga alagang ibon na may mga inakay, yan po yung chick booster at saka po yung bird seed na mix. Yan po yung pinapakain natin. At yung kulay puti po na kinakain nila ron, yan po yung cattle bone. Kailangan din po nila yan. At syempre, tuwing isang linggo, kahit 2 beses po tayo magbigay ng mga gulay. Tulad po ng gulay na kamote, yung talbos po ng kamote, yung kangkong, at minsan lagyan din natin ng, mas maganda po kung mayroon po tayong tanim sa ating bahay na oregano. Para po sa ganon, mas mabibigyan natin sila, lalo na po ngayon tag-ulan. Kailangan po ng ating mga ibon na gamot-gamot, ganon. Kaysa naman po vitamins ang bilihin natin na mapadami natin, baka po magtai po yung ating mga ibon. Pero pwede rin pong vitamins, bigyan natin sila. Sa akin, ang ginagawa ko, binibigyan ko lang po ng oregano, ganon. Yan po yung kanilang mga anak ko. Kita naman natin, napakagaganda. 4 po yan. 5 po sana yan. Kaya lang yung isa po namatay po. Hindi po natin alam kung bakit namatay yung isang piraso. Pero pwede na rin po yan. Napakaganda na po yan. Meron po tayong 4 na piraso. Sa sobrang tagal natin nag-aantay na magkaroon ng inakay. At eto na nga, nagkaroon na nga ng inakay. At 4 na piraso lang yung pinagkaloob sa atin. Pero pasalamat na tayo dyan. Kasi meron tayong 4 na pirasong inakay. At tuloy-tuloy lang mga panonood nyo mga lods. At dun sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po tayo mga lods. Yan po, pakita ko po sa inyo yung ating ibon na yan. Yan po yung pilay po yung isa. At wala po siyang paa na isa. Bali, iisa lang po yung paa niya. Kita naman natin dyan sa video. Nahihirapan po siya lumakad yan po. Pero meron na po yung itlog na 3. Then, nagsasampahan pa po sila ng cock. At hen po siya. Buti po hen po siya. Yung naputol yung paa. Hen. At abang-abang lang po tayo mga lods. I-update ko rin po kayo dyan pag oras po na nagkaroon na po ng inakayan. At napisa niya po yung kanyang mga itlog. Mas maganda po yan. Papakita ko po sa inyo. Then, kaya naman po yan ang binarid ko. Kasi nung mga nakaraan, sabi ko nga po sa inyo, pinamigay ko po o pinarapol po natin yung ating mga alagang ibon na parakit. At wala po tayong masyadong time nung mga araw na yon para sa pag-aalaga o pagbibreed ng ating mga ibon. Kaya ang ginawa ko po, nagtira lang po ako ng 4 na pirasong parakit. Yung kulay dilaw at saka kulay puti po na isang pares. At yan naman po yung pangalawang pares. Hindi ko naman po akalain na magbibreed po sila. So, ang ginawa ko, tinesting ko lang sila dalawa. Yung pilay yung paa at saka yung cock na yan. Sabi ko, nakakaano naman kung paliliparin ko lang yung putulong kanyang paa. Sabi ko dati, pagka gumaling na, paliparin ko na lang sana dyan sa amin o pakawalan ko na lang. Naawa naman ako kasi naisip ko na pag nasa labas nga pala siya, baka makain lang siya ng mga ibang mga ibon doon o di kaya baka makain lang siya ng mga lawin. May mga lawin din po kasi dyan sa amin dyan o kung saan siya mapunta. Sayang naman.
Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang siya. At syempre, wala pa po akong masyadong breeder. Nilagay ko po sila dyan sa nest box na yan. Hindi ko na po natanggal. Kasi nakita ko na sinasampahan na po nung cock. Kaya tinuloy ko na lang din po. Sayang naman din po kung tatanggalin natin. So, tinuloy-tuloy ko na rin din po. Ngayon po, pagka oras po na napisa niya yan o naging inakay, mas maganda po. Then, abang-abang din po kayo dun po sa mga gustong magkaroon ng African lovebird at saka parakeet o ng mga ibon na mga patuloy na mga sumusubaybay sa atin, nakasuporta at laging nanonood o nag-aabang ng mga panibago ko pang mga video. Pakita ko rin po sa inyo mga lord sa susunod siguro yung ating pong mga African lovebird naman, kung ano po yung mga nag-breed o mga breeder natin doon. Pakita ko po sa inyo. Ngayon po muna yung ating po munang update sa ating mga ibon. Ayan po, 3 na po yung itlog ng ating parakeet na yan. Nakita nyo po yun sa video. 3 na po yung kanyang itlog. Ayan po yung una, yung 2 itlog. Ngayon po 3 na po yan. Kaya abang-abang na lang din po tayo sa mga panibago pang mga update sa ating mga ibon na yan. Lalo na po yung isang paa na ating ibon. Challenge po yan para sa atin kasi sabi ko nga, kahit putol yung kanyang paa, challenge din po sa kanya. Kahit putol po yung kanyang paa, pwede pa bang maging breeder? Okay lang ba na maging breeder? At doon po sa mga nagsasabi na kahit putol na yung paa, binibreed mo pa o inaano mo pa, pasensya na po kayo. Para po sa akin kasi mas maganda na makita natin kung ano yung kakayahan ng ating mga ibon, kung ano yung gaano katagal yung kanilang ibubuhay. Kasi sabi ko nga, niingatan ko yung mga ibon kong yan. Kung pinakawalan ko na lang yan, sayang naman. Kaya kinip ko pa rin, kinuha ko pa rin. So nagbreed naman, di mas maganda. Ngayon po kapag oras po na nagkaroon na po ng anak yan, abang-abang din po kayo doon po sa mga nakasubscribe sa atin na baka magdagdag tayo ng parakeet. Hindi lang African lovebird yung ating pamimigay, pati parakeet mamimigay din po tayo. Yun lang po yung ating mga konting tip o konting update dito sa ating mga alagang ibon na parakeet. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa bawat isa at patuloy lang po kayong sumuporta. Subscribe lang po kayo at comment doon sa may mga katanungan tungkol sa ating pag-iibon. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.